paano maglagay ng caption katulad nito sa video mo. So, yun nga mga paps, mga madam, no? Ibabahagi ko sa inyo kung paano ako naglalagay ng text o caption galing man sa voice over yung audio o galing mismo sa inyong video ay malalagyan natin yan ng auto caption. Ano masabi? Kung interesado ka sa ating topic na to, is patuloy mo lang panoorin, Paps, at sigurado ako, masasabi mo pagka natapos mo itong panoorin na madali lang pala ang maglagay ng text o auto caption. Nga. So, simulan na natin. Siyempre, ang una mong gagawin ay yung first, yung number 1 natin na step. Open natin yung editing app na CapCut and dun tayo maglalagay ng caption. Yan, punta tayo sa new project at pipili tayo ng video na pwede nating lagyan ng caption. Pag nakapili na tayo, di-import na natin yan mga paps. Ito yung napili natin. Pakinggan muna natin yung kanyang sasabihin. Alam nyo, dito sa mundo, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Yun no, nagdrama pa oh. So yan yung lalagyan natin ng caption o subtitle sa baba. So click lang natin yung text sa may ibabang part mga pops. Tapos piliin mo yung taong tanggap ka, maging sino ka man. Ayan, click natin yung auto caption na yan and makikita nyo to. Kung sa may sound source ay naka from video na yan, automatic kasi yung ating audio ay from video. Pero kung yung audio nyo is voice over o kaya sound clip, ay pwede nyo i-click yung voice over o kaya naman o yung all. At ito pa yung isang importante dito mga paps, mga madam, yung language na yan is babaguhin natin from English, gagawin nating Malay. Bakit? Malay ko. Kapag Tagalog kasi yung ating lalagyan ng subtitle o caption is kailangan nating imalay kasi yung Malay daw ang pinakamalapit sa ating language na Tagalog. Pero pag English naman yung sinasabi mo, edi hayaan mo lang sa English. Doon sa template, pwede kayong mamili. Start na natin. Yan, and wait lang tayo ng ilang segundo hanggang sa matapos yung caption and titingnan na natin kung okay yung ginawa niyang mga subtitle o caption. Ayan, tapos na mga paps. Makikita nyo sa baba ng ating video ay may caption na tayo. Alam nyo, dito sa mundo, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Lalo na sa panahon ngayon, halos lahat may CCTV na. So yun, goods naman yung mga word. Yun nga lang, ang ayaw ko dito is nagiging capital letter yung ibang word o yung start ng word. So ayusin lang natin yan. Click natin yung text and punta tayo dito sa batch edit. So doon dyan na tayo makakapag-edit ng ating mga words. So kung meron maling spelling o kaya naman katulad yan, ayaw ko kasi yung nagiging capital letter yung ibang word. So ayusin lang natin yan. Yan, forward na natin. Kapag okay na sa atin yung mga word, mga spelling, ay back tayo at click naman tayo dyan sa style. Pag click natin dyan, ay mapupunta tayo dito. Makakapili tayo dito ng template, font, style, effects, and animation. Depende na sa trip nyo yan o sa taste nyo kung ano yung babagay sa ginagawa nyong video. So, kayo nang bahala dyan. Yan, fast forward na natin yung pagpili ng font, style, effects, and animation at doon na tayo sa result. Alam nyo, dito sa mundo, hindi lahat ng gusto natin makukuha natin. Lalo na sa panahon ngayon, halos lahat may CCTV na. Ayun, okay na yung ating subtitle o auto caption sa baba mga paps. Sana po nasundan nyo at sana natuto kayo. Kung hindi nyo nasundan is pwede nyo ibalik yung video syempre. And pwede rin kayong mag-comment yan kung may tanong kayo. Sasagutin natin yan sa abot ng aking makakaya kasi alam ko yung pakiramdam ng hindi sinasagot. Ay! Okay. Tingin mo naman yung pagka-edit ko. No? Ayaw ko nung capital pero naging capital letters lahat. Dahil yan dun sa font na pinili ko. At tingin ko kasi mas okay siya. So, kanya-kanyang taste yan. Kapag all goods na para sa inyo, pwede na tayong mag-save o mag-export ng ating video. Ito pa nga pala ang isang tip para sa inyo kapag mag-e-edit kayo and pag mag-save na, sikapin nyo na taasan yung quality ng inyong video sa pamamagitan nito pagtataas ng resolution, frame rate, saka code rate, and save. Dahil pag in-upload po natin yan sa Facebook o sa kahit anong platform ay nako-compress pa po yan and papangit yung inyong quality ng inyong video na result pag na-upload nyo na halimbawa sa Facebook. Kaya sikapin nyo po na
pag-save nyo, sa pag-edit nyo is patasin nyo yung quality ng inyong video. At least kahit i-compress ni Facebook yung video mo, ang result pa rin niya is medyo quality pa rin. Kaya sikapin po natin na itaas natin yung quality ng video kapag mag-export tayo or save. Yun lang po. Sana may natutunan kayo and bye.